Nasa swivel chair siya ng mga sandaling iyon si Tristan at nagbabasa ng magazine nang bumukas ang pintuan ng opisina niya at pumasok si Justine, ang isa sa mga kaibigan niya simula kolehiyo at saksi sa mga hirap at tagumpay niya. Naglakad ito palapit sa kanya at umupo sa visitor's chair niya tsaka inilapag sa harap niya ang isang bagong magazine. Basahin mo sa page 26. Tiyak na magugulat ka sa mababasa mo. Ani nito, dahil sa kuryosidad, kinuha niya agad yun. Talagang pinuntahan mo pa ako para lang sa magazine na ito ha? Anya na natatawa. Natawa na rin ito. Siyempre, importante eh. Kaya kailangan kong pumunta dito para may pruweba. Saad nito, napailing-iling na lang siya at binuklat ang magazine sa pahina na sinasabi nito. Natigilan siya nang makita ang pangalan ng kumpanya ng kanyang dating kasintahan, ang Addison's Corporation. Binasa niya yun, ang nakasaad sa artikulo, baon sa utang ang kumpanya ng mga ito at papalugin na raw ang sales ng mga ito. Napatingin siya kay Justine. Ano balak mo? Handa ka bang tulungan ng ex-girlfriend mo? Tandaan mo Tristan, kung hindi dahil sa kanya, wala ka sa sitwasyon mo ngayon. Kung ipinagpilitan mong pagmamahal mo para sa kanya. Seryoso nitong sabi tsaka tumayo. Hindi ka naman na bata para advisean pa kita. Ikaw na ang bahala magdesisyon. Well, if need mo ng payo, I'm one call away. Sambit nito tsaka lumabas na ng kanyang opisina. Muli, napatingin siya sa artikulo at ng mga sandaling iyon ay nakapagdesisyon na siya. Hindi makapaniwala si Rihanna nang may isang kumpanyang nais tumulong sa kanya, ang Morgan's Incorporation, isa sa pinakasikat na kumpanya sa Pilipinas. Sa totoo lang, nahihiya siyang ipalathala iyon, pero kailangan para sa kumpanya minahal ng kanyang magulang sa loob ng maraming taon. Ibababa niya ang pride niya para maisalba lamang iyon. Kinontak sila ng sekretarya ng kumpanya para maipadala iyong pera na kailangan. Bale ang usapan, magiging business partner nila ito at magkakaroon ng share sa kumpanya nila. Tutulong daw ito para maiahon ang kumpanya nila. Bale ang assistant o sekretarya nito ang nakikipagkita sa kanila dahil busy daw ang CEO. Kapag nagkita talaga sila ng CEO ay pasasalamatan niya ito na sobra. May imbitasyon siyang natanggap mula sa isang negosyante. Imbitasyon sa isang party. Kaya ngayon, heto siya at papunta na roon sakay ng kanyang sedan. Nang makarating roon, kaagad niyang ipinark ang sasakyan sa maluwang na parking area sa gilid at lumabas tsaka nagtungo sa loob. Rihanna! Pagtawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya at nakita sina Micaela at Roxanne, kabatchmate niya noong college siya. Lumapit siya sa mga ito at nakipagbeso-beso. Balita ko, may tumulong daw sa inyo para maisalbang kumpanya niyo. Para nakaka-insulto niya sabi ni Roxanne, pero hindi na lang niya binigyan yun ng pansin. Ayaw niya masira ang gabi niya. Ngumiti siya at tumango. Oo, pero hindi ko pa siya na-meet. Sana soon ma-meet ko siya. Masyado daw busy eh. Tugon niya. Tumango-tango ang mga ito at nagpaalam na papasok sa loob. Niyaya siya ng mga ito pero tumanggi siya. Akmang papasok na sana siya nang mapatingin sa isang bagong dating na sasakyan ng lumabas ang nasa driver's seat. Sandali! Parang pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya na mapagsino ito. Walang iba kundi si Tristan, ang kanyang ex-boyfriend. Anong ginagawa nito dito? Nag-angat ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Tristan, hindi niya napigilang masabi pagkatapos maisara ang pintuan ng driver's seat. Naglakad ito palapit sa kanya. Halos manginig ang kanyang mga kalamnan nang medyo malapit na ito sa kanya at huminto ito ilang pulgada na lang ang layo nito sa kanya. Nice to see you, Rihanna. Madiin na sabi nito. Napaawang lang ang kanyang labi at hindi alam kung anong sasabihin hanggang sa lampasan siya nito. Hindi niya akalain na successful na rin pala ito. Napangiti siya. Masaya siya sa achievement nito.
Pumasok na rin siya sa loob at pilit na hindi tinitignan si Tristan. Nakaupo ngayon si Tristan kasama ang mga kaparehas niyang negosyante. Nag-uusap ang mga ito pero wala ang atensyon niya sa mga ito kundi sa babaeng nakaupo di kalayuan sa kinaupuan niya na walang iba kundi si Rihanna. Mas lalo itong gumanda sa paglipas ng panahon. Pas nahubog ang hugis ng katawan. Kanina, pagkalabas niya ng sasakyan ay hindi niya maiwasang mapatitig rito. Kaagad niyang inalis ang tingin rito at pilit na nakinig sa kwentuhan ng mga kasama. Nang inanunsyo ng MC na pwede nilang isayaw ang napupusuan nilang isayaw bago magsimula lang event, kusang gumalaw ang kanyang mga paa at tinungo ang kinaroroonan ng dalaga. Inilahad niya ang kamay sa harapan ito. Nag-angat ito ng tingin at tinignan siya. "Can I dance with you?" Tanong niya. Napatitig ito sa kamay niya hanggang sa tanggapin nito yun. Iginiya niya ito sa gitna na bulwagan. Hinapit niya ito palapit sa kanyang katawan. Samantala, inilagay naman ito ang mga kamay sa kanyang balikat. "Kumusta ka na?" Tanong niya habang nakatingin rito. Nag-iwas ito ng tingin pero kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi nito. "Ito, ayos lang naman. Nagpapasalamat ako dahil may mabuting loob na tumulong sa amin para makabangon kami. Sana one day mamit ko siya." Puno ng sinseridad itong sabi tsaka napatingin sa kanya. Kitang-kita sa mukha nito ang kasiyahan. Ng mga sandaling iyon ay nakaramdam siya ng kasiyahan. Pero kaagad din niyang inalis sa kanyang sistema. Bumalik sa kanyang alaala ang mga ginawa nito. At sakit na mga nararamdaman niya nang iwan siya nito kaya itutuloy niya ang plano. Mabuti naman kung ganoon. Iyon lang ang nasabi na. Ilang sandali pa silang nagsayaw hanggang sa nagpasya siyang tapusin iyon. Ihatid ang dalaga sa mesa nito. Minuto ang lumipas hanggang sa nagsimula na ang programa. Nang matapos ang event ay agad na nagtungo si Tristan sa kanyang sasakyan. Akmang papasok na siya nang makita si Rihanna na nakatingin sa gulong ng sasakyan nito. Kaagad niyang nilapitan ang dalaga. "Anong nangyari?" Tanong niya. Tumingin ito sa kanya. Sumimangot ito. "Naplatan ata ako. Medyo luma na rin kasi ang gulong ng sasakyan ko." Malungkot itong sabi. "Ako nang bahala dyan. Sumakay ka muna sa akin at ihahatid kita sa inyo." Alok niya. Nanlaki ang mga mata nito sa narinig. "Naku, wag na. Nakakahiya naman. Maabala pa kita lalo. At kabi na. Tawagan ko na lang si Tito at siya na ang magkukumpuni." Saad nito, tumango naman siya. "Sige, pero hintayin ko muna siya makarating bago ako umalis." Kinuha nito ang cellphone sa bag at napapikit ng mariin. "Bakit?" Tanong niya. Pumuntong hininga ito. "Lobat cellphone ko." Nakasimangot itong sabi. Hinawakan niya ang kamay nito at hinila ito patungo sa sasakyan niya at binuksan ang passenger seat. "Sakay na. Kausapin ko si Mr. Antonio na dito muna sa sasakyan mo para kunin na lang bukas." Saad niya. Si Antonio ay ang birthday celebrant. Tumango naman ito at ibinigay sa kanya ang susi. Siya naman ay nagtungo sa mansyon at kinausap si Antonio at inihabilin ang sasakyan ni Rihanna. Matapos makausap, bumalik na siya sa sasakyan at nagtungo sa driver's seat at sumakay. Napatingin siya sa dalaga. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti ito. "Salamat." Sambit nito. Ngumiti na lang din siya at nagsabi na walang anuman. Minaniobra na niya ang sasakyan palabas ng mansyon at tinahak ang daan patungo sa mansyon ni Rihanna. Tahimik lamang sila na mga sandaling iyon. Walang nais bumasag sa katahimikan na namamayani sa kanila hanggang sa magsalita ang dalaga. "Ang laki na ng pinagbago mo. Yumaman ka at masaya ako sa mga nakamit mong tagumpay sa buhay mo." Puno ng sinseridad itong sabi. Napahawak siya na mahigpit sa manibela. Ayaw niyang magpaapekto sa mga sinabi nito. Dahil may plano pa siya, sumagot siya nang hindi tumitingin rito. "Salamat, Rihanna." Sambit niya.
Ilang minuto ang lumipas nang hindi na muling nagsalita pa si Rihanna, kaya napabaling siya rito. Mahimbing itong natutulog. Sambit ng kanyang kaibigang si Justine, ginagawa nito ang lahat para maisalba lang ang kumpanya. Halos hindi na raw ito nagpapahinga. Itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng daan at napatitig rito. Akmang hahaplusin na niya ang pisngi nito nang pigilan niya ang sarili at napailing-iling. Hindi ko to dapat maramdaman. Anya sa sarili at muling ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Nagising si Rihanna sa marahang pagyugog sa kanyang balikat. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at nakita si Tristan na siyang may gawa noon. Nandito na tayo. Anunsyo nito. Pasensya, nakatulog ako. Salamat pala sa paghatid. Nakangiti niya sabi. Yung sasakyan mo, hintayin mo na lang dito bukas. Iyahatid ng kakilala ko mekaniko. Ani nito. Habang titig na titig sa kanya, biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Hindi pa pala siya nakakahingi ng tawad rito. Nagbaba siya ng tingin. Gusto ko lang humingi ng tawad sa nangyari nung kolehiyo tayo. Panimula niya at nag-angat na tingin tsaka pinakatitigan ang binata. Nagawa ko yun dahil iyon ang kailangan gawin para sa'yo at para sa kinabukasan mo. Puno na sinsero niya sabi. Nakatitig lamang ang binata at hindi umimik. Ayos lang naman kung hindi mo pa ako kayang patawarin sa ngayon. Hihintayin ko ang tamang panahon kung kailan mo ako mapapatawad. Malungkot niya sabi tsaka binuksan ang pintuan. Nagpasalamat at lumabas. Hinintay muna niya na makaalis ito bago tuluyang pumasok sa loob ng mansyon. Naramdaman na lang niya na may likodong dumaloy sa kanyang pisngi. Umiiyak pala siya. Kaagad niyang pinunasan iyon at pumasok sa loob ng bahay. Nadatnan niya ang kanyang ama sa salas na nakaharap sa laptop. Napatingin ito sa kanya. Kumusta ang pagdalo sa event? Tanong nito. Napakagatlabi siya, tsaka lumapit dito at naupo sa tabi nito. Nagkita po kami ni Tristan. Yung ex-boyfriend ko po noong college. Kwento niya. Natigilan ng kanyang ama. Successful na po siya ngayon, Dad. Anya, tsaka ikinuwento na inihatid siya nito dahil naflatan siya ng gulong. Sana napatawad ka na niya. Hindi ko alam, Dad. Hindi po siya naimik na humingi ako ng tawad dahil natigilan siya nang tumunog ang message alert tone ng cellphone niya. Kinuha niya iyon sa kanyang sling bag at tinignan ko sino ang nagpadala ng mensahe. Napangiti siya nang mabasa kung kanino galing iyon. Sa lalaking nagdigtas sa kanilang sa kalugmukan. Pinangalanan niya itong Savior. Napatingin siya sa kanyang ama, pakas ang kasiyahan sa kanyang muka. Dad, makikipagkita na sa akin bukas yung negosyante na tumulong sa atin. Bulalas niya. Hindi pa kasi ito nagpapakita sa kanila. Ang sekretarya nito ang nakikipagtransaksyon sa kanila. Masaya din ang kanyang ama sa narinig at sinabihan na magpahinga na siya. Nagtungo siya sa kanyang silid at nagbihis. Nang matapos, humiga na siya sa kanyang kama at napatitig sa kisame habang may malapad ng ngiti sa mga labi. Dahil sa wakas, masisilayan na niya ang tagapagligtas nila at mapasalamatan man lang ito ng personal. Sino kaya siya? Tanong niya, tsaka dahan-dahang ipinikit ang mga mata hanggang sa tuluyan nang makatulog. Base sa text na natanggap ni Rihanna, sa isang restaurant silang magkikita ng savior niya. Ang usapan nila ay before lunch, kaya naman isinuot niya ang pinakamaganda niyang dress. Talagang pinaghandaan niya iyon. Nang matapos, bumaba na siya ng hagdan at nagtungo sa garahe tsaka sumakay sa kanyang sasakyan. Tsaka pinasibad iyon patungo sa restaurant na napag-usapan nila. Nang makarating doon, pumasok siya sa loob at nagpalinga-linga. Nagpa-reserve kasi ito ng table. Pinalagyan daw nito iyon ng number 3 para makita siya. Napakunot noo siya nang makitang may naupo na sa table at walang iba kundi si Tristan. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ito ba ang savior niya? Hindi. Imposible. Baka naupo lang ito roon. Habang naglalakad palapit rito ay kumabog ang kanyang dibdib.
Kinalma niya ang sarili nang malapit na siya rito. Tumikhim siya dahilan para matigilan ang binata. Tristan, yang mesa na yan ay okupado ng tagatakpo ko. May ibang mesa pa naman. Sambit niya sa malumanay na boses na hindi ito ma-offend. Nag-angat ito ng tingin at ngumiti tsaka tumayo. Inilahad dito ang palad. Nice meeting you, Rihanna. Ako pala ang may-ari ng Morgas Incorporation, ang nagsalba ng kumpanya nyo. Pakilala nito. Pakiramdam niya na bingi siya ng mga sandaling iyon. Ibig sabihin, si Tristan ang lalaking tumulong sa kanila. Kitang-kita ni Tristan ang gulat sa mukha ni Rihanna habang nasarap niya ito at nakatingin sa kanya. Hindi ito makapaniwala na siya ang nasarapan nito. Ikaw ang tumulong sa amin para maiahon ang aming kumpanya? Hindi makapaniwalang sabi ng dalaga habang nanlalaki ang mga mata. Humiti siya. Oo, ako nga Rihanna. Nagulat pa kita? Nakangisi niya sabi. Nagbaba ito ng tingin. Bago pa ito nakasagot, inunahan niya na ito. Maupo ka muna para makapag-usap tayo na maayos. Anya tsaka ipinaghila ito ng upuan. Naupo naman ito. Paano namin mababayaran ang utang namin sa iyo, Tristan? Tanong nito. Tumikhim siya. Bago ko sagutin yan, mag-lunch muna tayo. Tanghali na at baka gutom ka na rin. Alok niya na sinang-ayunan naman ito. Kinuha nila yung menu na nasa mesa na kinuha niya kanina sa isang crew. Namili sila. Pagkatapos mamili, tinawag na niya ang crew at sinabi ang order nila. Nang makaalis ito ay nagtanong siya kung kamusta ang kumpanya at iba pa. Hanggang sa dumating ang order nila, tahimik lamang silang kumakain hanggang sa matapos sila. Nang malinis ng crew ang mesa, nagsimula na siya. Tinitigan niya sa mga mata ang dalaga. Napakaganda pa rin ang mga mata nito. Walang pagbabago hanggang sa umabot ang paningin niya sa mapupula nitong labi. Kaagad niyang itinuon ang atensyon sa paksa nila. Para mabayaran utang ninyo, may isang kondisyon ako. Panimula niya. Ano yon? Tanong nito. Gusto kong tumira ka sa bahay at maging katulong ko sa loob ng 1 buwan. Seryoso niyang sabi na ikinaawang na labi nito kasabay ng panlalaki ng mga mata. What? Gagawin mo akong katulong? Bulalas nito ng ibang naroon ay napapatigin na sa kanila. Yung iba ay napapatitig sa kanya dahil tiyak na kilala siya ng mga ito. Nagkibit balikat siya. Ikaw, gusto mong maging katulong o babawiin ko ang perang ipinahiram ko? Nakangisi niya sabi. Tumalim ang mga mata nito. Hindi mo pwedeng gawin yun, Tristan. May diin itong sabi. Natawa siya ng mahina. Kaya ko. Anong silbi ng pera ko kung hindi ko gagamitin? Painsulto niya sabi. Sabi niya lang iyon para pumayag ito. Pero hindi niya gagawin iyon dahil breach of contract iyon. Napakagatlabi ito. Mukhang pinipigilan nito na magalit. Hanggang sa bumuntong hininga ito at lumambot ang ekspresyon ng mukha. Plinano mo to, no? Tanong nito bigla. Hindi niya mapigilan na mapangiti ng lihim dahil sa katalinuhan nito. Umiling siya. Hindi Gusto ko naman talaga tumulong. Kung tutuusin, konting sakripisyo lang ang gagawin mo. Kasi 1 month lang yun kung ikukumpara sa halaga na pinahiram ko. Diba? Tanong nito. Tumango-tango ito. Ginagawa ko ito para sa pamilya ko. Kailan ba ako magsisimula? Bukas. Susunduin ka ni Mang Miguel para no hassle. Anya, tsaka tumayo na at inilahad ang kamay. Close deal na to, Miss Rihanna Addison. Anya na may ngiti sa mga labi. Napipilitan itong tumayo at nakipagkamay. Close deal. Matigas itong sabi. Nang mga sandaling iyon, isang matagumpay na ngiti ang iginawad niya. Nakahanda na si Rihanna ng umagang iyon para sa pag-alis. Kagabi ay nasabi na niya sa kanyang magulang ang nangyari. Nagulat ang mga ito dahil hindi lubos akalain ng mga ito na tutulungan sila ni Tristan. Pero nalungkot din dahil gagawin siya nitong katulong.
Ganoon pa man ay masaya pa rin ang mga ito dahil naging mabait pa rin ito sa kabila na nangyari. Hindi sana papasok ang dad niya para masamahan siya, pero sinabi niya na kaya niya ang kanyang sarili at kailangan din ito ng kumpanya. Tumayo si Rihanna nang makarinig siya ng ugong ng sasakyan sa labas. Hinila niya ang traveling bag na naglalaman ng kanyang mga gamit at lumabas ng bahay. Wala pa silang gwardya dahil bumabangon pa lang sila at saka safe naman ang village, kaya ayos lang. Huminto siya nang may tumawag. Kinuha niya ang cellphone sa sling bag at sinagot iyon nang makitang si Tristan ang tumatawag. Boss, bakit? Tanong niya. Narinig niya ang pahinga nito. Bakit ba napakaswabe ng boses nito? Nandiyan na sa labas ng gate ninyo ang sundo mo. Paalam nito. Okay po. Iyon lang at pinatay na ang tawag. Lumabas siya ng gate at nakita ang isang lalaki na may katandaan. Ngumiti ito sa kanya nang makita siya, tsaka lumapit at kinuha sa kamay niya ang traveling bag niya. Ako na po, sambit nito. Hinayaan na lang niya ito. Binuksan din nito ang backseat. Sumakay siya. Nang mailagay na sa loob ang traveling bag niya at makapasok sa driver's seat ang lalaki, pinausad na nito ang sasakyan. Mga nasa kalahating oras din ang biyahe nila bago nila narating ang isang mansyon. My gosh, mukhang mapapalaban ako ah. Hindi niya napigilan sabihin na mukhang naninig ng driver ang sinabi niya. Tiyak naman na hindi ka papahirapan ni Sir, Ma'am. Mabait po yun at talagang matulungin. Sabi ng lalaki. Well, malalaman natin. Anya sa sarili. Ipinasok na ng lalaki sa loob ang sasakyan. Nang maipark, pinagbuksan muna siya ng pintuan ng kotse bago kinuha ang traveling bag niya. Tsaka iginiya siya patungo sa loob. Binuksan na rin nito ang pintuan ng bahay at inilagay sa tabi niya ang traveling bag. Pumasok siya sa loob at inilibot ang paningin sa loob. Halos malula siya sa ganda at laki nun. Tiyak na milyones ang halaga ng mga muebles at kagamitan na naroon. Napalunok siya. Paano na lang kung nakabasag siya rito? Feel at home lang. Anang tinig na nagmumula sa hagdan. Pababa ng hagdan si Tristan. Nakasando at shorts lang ito. Napatingin siya sa maskulado nitong braso. Agad siya nag-iwas ng tingin nang tumingin ito sa kanya. Nakakahiya naman maglinis dito. Baka may mabasag ako at bayaran ko. Nakasimangot niya sabi na ikinatawa lang nito. Nang makababa ito, iwinestra nito ang sofa para maupo siya. Naupo naman siya. Ibe-briefing kita sa mga rules dito sa bahay at kung ano ang mga ayaw at gusto ko. Okay? Sabi nito at nagsimula na sabihin ang mga rules. Mga bawal at hindi bawal. Pagkatapos noon ay umalis na ito at nagtungo na sa opisina. Hinintay lang daw siya nito. Siya naman ay nagsimula na maglinis ng bahay. Sinimulan niya sa pagwawalis, pagpupunas ng mga muebles na talagang iningatan niya dahil alam niyang hindi biro ang halaga noon. Natawa siya. Dati ay barya lamang iyon sa kanila. Ngayon, natatakot na siya na makabasag iyon. Sinabi rin na binata na huwag siyang pupunta sa silid nito dahil privacy nito yun. Nang matapos siya sa paglilinis, nagluto na siya ng tanghalian niya. Napatingin siya sa kamay niya. May maliit na sugat yun. Kawawa ka naman, Rihanna. Katulong ka ngayon. Napapailing na sabi niya sa sarili habang nagpiprito ng daing. Ayaw naman niyang galawin ang ibang pagkain sa ref dahil baka magalit si Tristan. Hindi siya sanay sa gawaing bahay, kaya natural na magkaroon ng sugat ang kamay niya dahil sensitive iyon. Napatingin siya sa cellphone niya na biglang tumunog iyon. Si Tristan ang tumatawag. Kinuha kasi nito ang cellphone number niya at baka may ipagawa ito sa kanya. Sinagot niya iyon. Sir Tristan, sambit niya sa pangalan ng binata. Katahimikan ang namayani. Tinignan naman niya ang kanyang cellphone. Andyan pa po ba kayo? Tanong niya. Nakarinig siya na pagtikim. Oo, nandito pa ako. Uuwi pala ako. Pwede ka ba magluto ng tinolang manok?
Nakakatikim kasi ako. Anin to. Napangiti siya. Alam niyang paborito nito ang tinolang manok na madalas niyang lutuin para rito. Oo, marunong siya magluto dahil iyon talaga ang hilig niya. HRM sana ang kukunin niya pero wala siyang nagawa na ang mga magulang niya ang magpasya ng kursong kukunin niya. Ganoon pa man, ginawa niyang libangan at pasyon ng pagluluto. Sige, masiglang sabi niya. Lahat ng rekado ay nasa cabinet. After 40 minutes, nandyan na ako. Ani nito at pinatay na ang tawag. Samantala sa kabilang banda naman, sa opisina ni Tristan, nakatingin lamang ito sa computer kung saan naroon ang CCTV footage ng kanyang bahay. Nakatingin siya sa bandang kusina kung saan naroon si Liana at abalang nagluluto. Talagang sinadya niya ipaluto rito ang tinolang manok dahil namimiss na niya ang luto nito. Noong kolehiyo sila, madalas nitong lutuin iyon para sa kanya dahil paborito niya iyon. Napahawak siya sa kanyang baba. Siguradong mas lalong sumarap ang luto niya. Anya, sino naman ang tinutukoy mo? Tanong ng isang tinig na nasa kanyang unahan. Napatingin siya doon at nakita ang kanyang ina-inahan na nakangiti habang nakatingin sa kanya. Si Alice Morgan. Lumapit siya dito at tigmano. Kamusta na po kayo? Tanong niya. It's okay naman. Tugon nito. Pinakatitigan niya ng buong pagsuyo at pagmamahal ang ginang. Kung wala ang mga ito ay baka hindi na niya nakamit ang mga pinapangarap niya ngayon at hindi magkakaroon ng magandang buhay. Na makagraduate siya, walang bakanteng school para magturo. Kaya naman, namasukan siya bilang family driver ng mga ito. May sakit kasi ang asawa nito kaya kailangan ng ginang na may maghahatid rito sa opisina. Ito kasi ang pansamantalang namahala noon sa kumpanya kasama ang asawa na kahit papaano ay kaya pa naman mamuno sa kumpanya kahit may sakit. Pero sa bahay lamang naglalagi. Hanggang sa naging malapit sila sa isa't isa. Napansin ng mga ito ang kabutihan at katapatan niya. Kaya itinuring siyang parang tunay na anak. Nang mamatay ang kanyang ina dahil sa sakit sa puso, sila na ang itinuring niyang magulang. At nang mamatay ang Ginoo, sa kanya ipinagkatiwala ang pamamahala ng kumpanya. Pinalitan ng apelido niya ng apelido ng mga ito. Anak kasi siya sa pagkadalaga ng kanyang ina. Minsan, dinadalaw niya ito 3 beses sa isang linggo o mas higit pa roon. Kamusta naman si Rihanna sa bahay mo? Masuyo nitong tanong. Okay naman po ma. Kaso, naaawa ako dahil hindi siya sanay sa gawaing bahay. Tugon nito. Alam nito ang pangalan niya. Okay lang daw rito basta naroon pa rin ang pagiging mabuting tao niya. Kasi mahal mo pa siya. Diretsa ang sabi ng ginang. Natulala siya. Mahal pa ba niya ang dalaga? Ngumiti lamang siya. Gusto niyo po ba siyang makilala? Uuwi po ako sa bahay. Doon na po kayo mag-lunch. Pagbabago niya na pagsa. Pumayag naman ito at niyaya na siya ng umuwi dahil gusto nitong makita ang dalaga na naging bahagi ng nakaraan niya. At ngayon ay unti-unti nagiging bahagi na naman ng buhay niya. Nang makarating sila sa kanilang mansyon, agad niyang ipinasok ang sasakyan sa loob at pinagbuksan ang ginang. Sabay silang nagtungo ng ina sa loob ng bahay at tinungo ang kusina. Nadatnan nila si Rian na nagluluto at mukhang patapos na ito. Napabaling ang mga ito sa kanila. Magandang tanghali po. Bati ng dalaga at yumuko. Lumapit ang ginang sa dalaga at nagtanong kung anong pangalan nito. Sinabi din ni Alice na ito ang kinilala niyang ina. Hindi na nagtanong pa si Rihanna pero alam niyang may namumuong katanungan sa isip nito. Tara, kain na. Mukhang masarap ang lutong tinola ni Rihanna. Masiglang sabi ni Alice. Ganoon ang ginang. Palakaibigan ito pero may limitasyon. Alam nito kapag inaabuso na siya ng ibang tao. Tinulungan ng ginang si Rihanna na maghanda ng pagkain. Siya naman ay nagpaalam muna na aakyat sa itaas para makapagpalit ng damit. Matapos magpalit,
Bumaba na siya at tinungo ang kusina. Nang nasa bukana na siya, natigilan siya nang marinig ang tawanan ng dalawa. Mabait na bata si Tristan. Sambit ng kanyang ina-inahan. Opo, mabait po dahil sa kabila po ng mga naging kasalanan namin sa kanya. Tinulungan pa rin niya kami at tinutulungan na makabangon. Ipapanalangin ko na mas lumawak pa ang negosyo ninyo. Puno ng sensibilidad na sabi ng dalaga. Napabuga siya ng mahina dahil parang hinaplos ang puso niya sa sinabi nito. Doon na siya pumasok. Napatingin naman ang mga ito sa kanya. Tara, kain na anak. Ang sarap ng luto ni Lian. Puri nito. Namula ang pisngi ng dalaga na mas nagpaganda rito. Salamat po sa papuri, tita. Masuyong sambit ng dalaga. Ngumiti siya at naupo sa mesa. Nakahanda na ang kanin sa plato at pati ulam. Tara, kain na. Anyaya niya. Sabay-sabay silang kumain. Panaka-naka ay nagkukwentuhan ang dalaga. Napailing na lang siya dahil pakiramdam niya parang wala siya roon. Bigla siyang napatingin sa kamay ni Rihanna. Napakunot noo siya nang makitang may mga sugat roon. Napanong kamay mo Rihanna? Anya, Ri kasi ang palayaw niya rito noong magkaibigan sila bago naging sila. Napatingin naman ito sa mga kamay at napakagatlabi. Hindi kasi ako sanay maglinis kaya nagsugat ang kamay ko. Tugon nito. Napao naman si Alice. Hindi ka sanay sa mga gawaing bahay. Ani nito tsaka tinignan siya. Gamutin mo mamaya, Tan. Matigas na sabi ng ginang. Umiling ang dalaga. Wag na po. Ako na po ang gagamot mamaya. Pagtanggi nito. Malumanay na tinignan ito ng ginang. Hayaan mo na ang anak ko nang gumamot. Kasi kasalanan naman niya. Nakasimangot itong sabi. Tumango na lamang si Rihanna. Nahihiya itong tanggihan ng ginang. Nang matapos silang kumain, nagpaalam na ang ginang at ipinaalala na gamutin nito ang mga sugat ng dalaga. Ipinahiram niya ang isang kotse rito dahil ayaw nito magpahatid. Napabuntong hininga siya at hinarap si Rihanna. Hinawakan niya ang kamay nito at sinuri iyon. Natigilan si Rihanna sa kung paano hawakan at tignan ni Tristan ang kanyang sugat. Nakaramdam siya ng init sa katawan kaya agad niyang hinila iyon. Nasaan ba ang first aid kit mo? Tanong niya para siya na lang ang maggagamot sa sugat niya. Hindi siya makatingin na diretso rito. Huminga ng malalim ang binata at kinuha iyon sa isang cabinet sa salas tsaka dinala iyon patungo sa sofa. Tinapik nito ang espasyo sa sofa. Maupo ka. Utos nito. Nagtungo siya roon at akmang kukunin na ang first aid kit nang ilayo yun ng binata. Ako na po ang gagamot sa sarili kong sugat, sir. Anya, seryoso siya nitong tinignan. Ako na ang gagamot dyan. Gusto mo bang malaman ni mama na hindi mo ipinagamot na sugat mo? Tiyak na magtatampo yun. Ani ito, wala na siyang nagawa nang hawakan nito ang kamay niya at tampian iyon ng alkohol. Napapiksi siya dahil sa sakit. Ininda lang niya kanina iyon nang naghihiwa siya ng mga gulay. Paano mo siya naging mama? Curious na tanong niya. Bigla niyang narealize ang tanong niya. Personal na buhay na nito yun at labas na siya roon lalo at wala naman siyang ugnayan dito. Wag mo na sagutin. Pinutol na nito ang iba pa niya sasabihin na magsimula na ito magkwento. Hindi niya lubos akalain na yun pala ang dahilan kung bakit naging asensado ito at CEO. Congratulations! Mabuti ka kasing tao kaya pinagpapala ka. Sinsero niya sabi. Humiti lamang ito habang nilalagyan ng betadine ang malalaki niyang sugat. Actually, si mama ang nagpursu sa akin na tulungan ko kayo. Ganoon sila kabuti. Nag-angat ito ng tingin at tinitigan siya. Sabi nga, patawarin na kita. Kung hindi daw dahil sa ginawa mo, hindi ako makakapagtapos ng pag-aaral. Pero, pinayagan niya ako na sabihin ko sa kanya na i-hire kita na katulong bilang kapalit sa tulong ko sa inyo. Ani nito. Nagbaba siya ng tingin at tinignan ang mga sugat. Napatawad mo na ba ako, Tristan?
O sa mas tamang salita, handa mo ba akong patawarin? Karma siguro namin yung pagkalugi ng kumpanya. Anya at natawa. Parang panguhusga kasi ang nangyari. Pero heto, tinulungan sila ng taong hinuskahan nila ngayon na mas asensado na ngayon. Ngumiti ng matamis si Tristan. Lahat naman tayo nagkakamali. Kaya walang dahilan para hindi magpatawad. Diba? Tanong nito. Lumamlam ang ekspresyon ng kanyang muka. Salamat Tristan. Tatanawin kong utang na loob itong habang buhay. Anya, bigla siyang may naalala. Nabagit pala ng kanyang ina bago siya umalis na sana makumbinsi niya si Tristan sa 1 linggo na pumunta sa kanila. Gusto kasi humingi ng tawad ang mga ito ng personal. Nang matapos ito sa ginagawa, tumayo siya. Magpahinga ka muna at ako'y magbibihis na para sa pagpasok sa trabaho. Aning ito at tumalikod na. Hahakpang na sana ito pero tinawag niya. Sir Tristan? Tawag niya sa pangalan ng binata. Huminto naman ito at lumingon sa kanya. Bakit? Kung ayos ang sana sa'yo, kapag off ko, pwede ba kita yayain sa bahay? Gusto ka daw makausap ni na mom at dad. Pakiusap niya. Saglit itong natigilan pero kalaunan ay ngumiti at tumango tsaka naglakad na patungo sa hagdan. Napangiti siya. Unti-unti na niyang mapapalambot ang puso ng binata at sasabihin niya mamaya sa kanyang ina ang magandang balita na iyon. Nang hapon na iyon, habang nakaupo si Tristan sa kanyang swivel chair, hindi mawaglit sa isip niya ang sinabi ni Rihanna. Handa na ba siya makausap ang magulang ng dalaga? Napabugas siya ng hininga. He needs someone to talk to at si Justin ang tinawagan niya. Hey bro, napatawag ka? Iyon ang bati sa kanya ng kaibigan habang tumatawa. I need someone to talk. Mabigat ang pakiramdam na sabi niya. Biglang sumeryoso ang nasa kabilang linya. Ano yun bro? Spill it. Nagsimula na siyang magpaliwanag tungkol sa alok sa kanya ng dalaga ukol sa pakikipag-usap niya sa magulang nito. Bro, 7 taon na ang nakaraan. Siguro, it's the perfect time para magkaroon na kayo ng closure sa isa't isa at isa ka sa tumulong sa kanila. Diba? Nagawa nila iyon dahil sa iyon lang ang alam nilang tama. Hayaan mong pakinggan mo muna ang side nila. We're not perfect. Iyon ang payo nito sa kanya. Napangiti siya. Hindi niya akalain na ang baliw niyang kaibigan ay magaling palang magpayo. Natawa siya. Sana all magaling magpayo. Pangaasar niya. Natawa na rin ito. Nagpaalam na rin ito na madami pang gagawin at sabihin na lang nito kapag gusto niya mag-bar. Nang maibaba niya ang cellphone, nakapagdesisyon na siya. 6:30 na matapos siya sa ginagawa. Ngayon lang siya nag-overtime ng ganito. Bigla naisip niya si Rihanna. Kumusta na kaya siya? Tanong niya sa sarili hanggang sa nagpasya na siyang umuwi. Nang makarating sa kanyang bahay at matapos maipark ang kanyang sasakyan, pumasok na siya sa loob ng bahay. Napakunot noo siya na makitang madilim ang loob. Agad siyang pumasok at ini-on ang switch na nasa gilid ng pintuan. Natigilan siya nang makita si Rihanna na mahimbing na natutulog sa sofa. Kitang-kita ang pagod sa mukha nito. Nilapitan niya ito at umupo para magpantay ang muka. Bakit ka ba nagpapakapagod? Tanong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang binuhat ang dalaga at umakyat sa hagdan. Kaagad niyang ibinaba ito sa kama nang makapasok siya sa loob ng silid nito. Bahagyang nalilis ang suot nitong dress at hindi niya maiwasang mapatingin sa mapuputi nitong hita. Napamura siya at kaagad na tumalikod para hindi makita ang tanawing iyon. Hahakbang na sana siya paalis nang tawagin si Rihanna ang kanyang pangalan. Tristan. Agad siyang napalingon. Babangon sana ito pero pinigilan na niya at inalalayan na mahiga muli. Ramdam niya ang titig ng dalaga sa kanya. Pasensya ka na ha. Nakatulog ako sa sofa. Napagod kasi ako sa mga gawaing bahay. Hingin pa umanhin nito. Napabuntong hininga siya. Ayos lang. Pero sana
Sa susunod, huwag kang masyadong magpagod. Okay? Nag-aalalang sabi niya. Ngumiti ito ng matamis. Iyon ang ngiting gustong-gusto niya sa dalaga. Noon pa lalo na kapag lumilitaw ang biloy nito sa kaliwang pisngi. Nagpasalamat ito at bago pa siya tuluyan na makaalis ay sinabi na niya rito ang desisyon niya sa tanong nito kanina. Kung gusto mo, bukas na tayo pumunta sa inyo. Tiyak na namimiss mo na ang magulang mo. Saad niya at tuluyan ang umalis sa silid na iyon. 6:30 na magising si Rihanna ng umagang iyon. Kaagad siyang bumangon. Nako, bakit pa late na ako nagising? Nakasimangot niya sabi. Kagabi nagising siya badang 8:00 ng gabi. Kumain siya dahil bigla siya nakaramdam ng gutom. Bumangon siya at nagtungo sa kusina. Ngunit nasa bukana pa lamang siya ng kusina nang makaamoy siya ng mabagong aroma ng sinangag sa kanin. Alam niyang hindi iyon basta sinangag lang. Pumasok siya sa kusina at halos mapaatras na makita ang likuran ng binata. Nakasando lamang ito kaya kitang-kita niya ang nag-uumpukan nitong masa sa katawan. Napalunok siya. Hindi niya alam kung babalik pa siya sa silid o babatiin ito. Bigla itong lumingon at ngumiti sa kanya. Gising ka na pala. Mukhang busog ka sa tulog. Magiliw na sabi na binata. Sinikap niya na hindi ma-intimidate sa katawan ng binata. Nagtungo siya sa coffee maker at gumawa ng kape. Oo, pasensya ka na ha. Ikaw tuloy ang nagluto. Baka dala ng pagod itong mga nakaraang araw. Kaya napahimbing ang tulog ko. Hinging paumanhin niya. Nang matapos siyang gumawa ng coffee, nagtungo na siya sa island counter at doon naupo. Samantala, inilapag naman ni Tristan ang sinangag kasama na sausage, omelette at ham sa mesa. Ayos lang. Ginusto ko naman to eh. Gusto ko, ako naman ang maghanda ng breakfast sa'yo. Ani nito, habang titig na titig sa kanyang mga mata. Nagkatingin na sila hanggang sa dumako ang tingin nito sa kanyang labi. Natigilan siya sa ginawa nito. Hanggang sa dahan-dahan na lumapit ang labi nito sa kanyang labi. Napapikit na lamang siya nang dumampi ang labi nito sa kanyang labi hanggang lumalim iyon. Napakapit siya sa mesa para doon kumuha ng lakas dahil pakiramdam niya ay matutumba siya. Hanggang sa naramdaman na lamang niya ang palad ni Tristan sa kanyang likod. Hinihinga silang dalawa na maghiwalay ang kanilang labi. Nagkatitigan sila hanggang sa pagdikitin ng binata ang kanilang noo. Hindi ako hihingi na sorry sa ginawa ko. Dahil gusto kong gawin iyon. Gusto kitang halikan. Pinakatitigan siya nito. Namiss kita, Rihanna. Buong pusong sabi nito. Biglang tumulo ang luha niya ng mga sandaling iyon. Hindi niya akalain na ganoon pala ang nararamdaman nito para sa kanya. Pinunasan nito ang luha sa kanyang mga mata. Ngumiti siya. Kain na tayo? Alok nito sa kanya. Tumango siya at pabilong sinabi na, "Masarap kaya ang luto mo?" Tanong niya habang nakataas ang kilay. Natawa ito at ngumisi habang nakatitig ng nakakaloko. Masarap yung nagluto, kaya masarap ang luto. Pilyong sabi nito. Namula ang pisngi niya at nag-iwas ng tingin tsaka umupo na sa upuan. Tumawa lamang si Tristan sa inasal niya. Siya na ang naglagay ng pagkain sa kanilang plato at nagkwentuhan habang kumakain. Nang matapos kumain, nagpasya na silang magbihis para sa pagpunta nila sa kanyang magulang. Habang nagbibihis, sinabihan na niya ang kanyang magulang na uuwi siya na labis itong ikinasiya. "May maganda pa akong balita, ma'am," sabi niya. "Ano yun, anak?" Tanong nito at mapapansin sa boses nito ang excitement. "Kasama ko po si Tristan at gusto na po niya makipag-usap sa inyo." Anunsyo niya. Natahimik ang nasa kabilang linya at may pasinghot-singhot pa. "Umiiyak po kayo?" Alam niyang umiiyak ito dahil sa tuwa. "Masaya lang ako, anak. Dahil sa wakas, makakausap ko na si Tristan at personal na makakapagpasalamat at makahingi ng tawad." Tugon nito. Nang mga sandaling iyon ay nasa labas ang binata at akmang kakatok na
nang marinig ang boses ng ginang. Naka-loudspeaker kasi yon dahil may ginagawa si Rihanna. Bahagyang nakabukas ang pintuan kaya narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Hindi niya maiwas sa mapangiti dahil sa narinig. Nang matapos si Rihanna sa ginagawa ay pinatay na niya ang cellphone. Bumalik siya sa nakaraan kung saan nagsimula ang lahat sa kanila ni Tristan. 6 na taon na ang nakakaraan. Ang dahilan kung bakit gusto itong makausap ng kanyang ina. Kanina pa nakaupo si Rihanna sa tambayan nila ni Tristan, ang kanyang 1 taon na kasintahan. Ngayon kasi ang anibersaryo nila ng kasintahan at dito nila naisip na magkita. Dito sa mini plaza na malapit sa Hades Restaurant, malayo sa kanilang bayan. Tiyak na wala naman sigurong makakakita sa kanila dahil malayo na ito sa paaralan. Yes, estudyante pa lang sila ni Rihanna at Tristan. Second year siya sa kursong Business Administration at ito naman ay third year sa kursong Education. Scholar si Tristan na paaralan at may monthly allowance itong nakukuha. Matalino kasi si Tristan at nag-e-excel sa paaralan. Maraming kababaihan din ang nagkakagusto rito na minsan ay ipinagseselos niya. Pribado lang kasi ang relasyon nila, lalo at magkaiba ang antas ng pamumuhay nila ng binata. Mayaman ang pamilya ng dalaga at isa sa pinakamalaki mag-donate sa paaralan. Kakilala rin ng kanyang ina ang may-ari ng paaralan. Napatingin siya sa gate ng plaza nang makita ang isang figura doon, isang matangkad na lalaki. May kayumangging balat at may malakas na aura. Idagdag pa ang kagapuhan nitong taglay na walang iba kundi si Tristan. Napangiti siya rito at tinugon naman nito iyon ng matamis na ngiti. "Kanina ka pa rito?" Tanong nito at hinalikan ang kanyang noo tsaka umupo sa kanyang tabi. "Medyo lang." "Kumusta ang pag-aaral?" Tanong niya. Maaga kasi silang pinauwi kanina. "Okay naman. Nakakapagod maging din Lister." Pagrereklamo nito. Natawa naman siya sa sinabi nito at kinurot ito. "Buti ka nga din Lister." Anya, pero proud siya sa kasintahan dahil malayo na ang narating nito. Tinitigan siya nito. "Dahil ikaw ang inspirasyon ko." Ani ng binata. Ngumiti siya at hinaplos ang pisngi nito. At biglang lumungkot ang muka. "Pasensya ka na kung hindi ko masabi sa magulang ko ang relasyon natin. Alam mo naman sina mom at dad. Hayaan mo, pagka-graduate natin, sasabihin ko sa kanila ang relasyon. Ano man ang mangyari, ipaglalaban kita Tris." Saad niya. At tumayo na silang dalawa at nagpa siya na kumain sa Hades Restaurant bilang pagse-celebrate sa kanilang anibersaryo. Hindi niya alam na sa di kalayuan ay may babaeng may matagumpay na ngiti sa kanyang mga labi habang ibinubulsa ang cellphone sa kanyang sling bag. Matalim ang mga tingin nito bago nagsalita. "Sinasabi ko sa'yo, ito na ang huling araw na magkasama kayo ni Tristan Rihanna. Sisiguraduhin ko na maghihiwalay kayo." Sigaw nito at umalis na. Hindi alam ni Rihanna na may lihim palang naiinggit sa kanya. Nang makauwi, kaagad nang ipinart ni Rihanna ang sasakyan sa kanilang garahe. 12 anyos na naman siya, kaya pwede na siya magmaneho. Lumabas at nagtungo sa loob ng bahay. Ngunit nagulat siya nang makita ang kanyang ina at ama na nakaupo sa salas. Ang alam niya kasi mga 7 PM pa ang uwi ng mga ito. Kaagad siya lumapit sa mga ito at hinalikan ang pisngi ng mga ito. "Magandang hapon po, Dad, Mom. Mukhang napaaga po atang uwi niyo." Anya. "Oo, dahil may mahalaga akong sasabihin sa'yo." Seryosong sabi ng kanyang ina. Binundol ng kaba ang kanyang dibdib sa tono ng boses nito. Kapag ganoon na ang tono ng boses ng kanyang ina, alam niyang may malaking problema. Pero anong problema yun? Naupo siya sa pag-isahang sofa na naroon at ibinamabo na ang bag na dala niya. "Ano po yung mahalaga na sasabihin niyo, Ma'am?" Tanong niya. Huminga ng malalim ang kanyang ina na para pang kaibigan at pinagdadaanan nito. "May kasintahan ka ba?" Tanong nito. Lalaki ang mga mata niya sa tanong ng iyon ng kanyang ina. "Ma'am, wala po akong kasitahan." Maliin niya sabi. Pinakita niya sa ina sa pamamagitan ng mga mata na nagsasabi siya ng totoo.
Kailangan niyang gawin iyon para maprotektahan si Tristan. Alam niya kung ano ang kayang gawin ng kanyang ina. Naningkit ang mga mata ng kanyang ina. Paano mo naatim na magsinungaling sa akin, Rian? Ina mo ako, pero pinaglilihiman mo ako. Sigaw nito, tsaka lumapit sa kanya at akmang sasampalin na siya nang naagapan ito ng kanyang amang si Arnold. Rona, maghunos dili ka. Huwag kang magpapatangay sa emotion mo. Baka masaktan mong anak natin. Sigaw nito. Nanginig na ibinaba ni Rona ang kamay niya at nahapong umupo sa sofa. Bakit mo nagawa sa amin ito, anak? Nalulungkot na sabi ng kanyang ina. Akmang magsasalita pa sana siya nang iniabot ng kanyang ama ang cellphone ng kanyang ina. Pakinggan at panoorin mo ang video na dyan. Iyan ang nagpapatunay na may kasintahan ka. Madiin na sabi ng kanyang ama. Iniabot niya iyon at pinanood ang nasa video na walang iba kundi siya at si Tristan na magkasama sa mini plaza noong anibersaryo nila. Ang tanong, sino ang may gawa nito? Ngayon, sabihin mo sa akin na wala kang kasintahan. Mangiyak-ngiyak na sabi ng kanyang ina. Napaupo siya sa sofa. Hindi alam kung ano ang sasabihin ng mga sandaling iyon. Ngunit ang naisip niya ay ipaglaban ang pagmamahalan nila ni Tristan. Mahal ko po si Tristan, Ma'am. Hindi ko po siya iiwan. Mabait po siya. At alam ko na mabibigyan niya ako ng magandang kinabukasan kapag graduate kami. Sagot niya. Gusto ko na makatuluyan mo ang may sinasabi sa pamilya. Yung mga kagaya natin na mayaman. Kontra nito, hiwalayin mo siya. Kung hindi, ako mismo ang magpapatanggal sa scholarship niya. May diin itong sabi. Nanlaki at napaawang ang labi niya sa sinabing iyon ng ina. Hindi niya akalain na kaya nitong gawin iyon. Walang puso. Ma'am, hindi niyo pwedeng gawin niya sa inosenteng si Tristan. Sigaw niya. Pinanlakihan siya nito ng mga mata. Pwede. Dahil mas inuna mo lumandi kaysa mag-aral. Ma'am, ginagawa po namin inspirasyon ng isa't isa. Malapit na kami graduate. Pakiusap niya. Umiling-iling ito. Hindi. Hihiwalayin mo siya? O mawawalan siya ng scholarship? May diin itong sabi tsaka tumayo at umakyat sa hagdan. Nilapitan naman siya ng kanyang ama at hinahagod-hagod ang kanyang likod. Kakausapin ko siya, anak. Kakausapin ko siya sa abot ng aking makakaya. Alam mo naman na supportive ako sa'yo. Saad nito. Humiti siya dito at nagpasalamat. Ang kanyang ama naman ay nagtungo na sa hagdan para puntahan ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Sana makausap ng kanyang ama ang kanyang ina. Ayaw niyang mawala si Tristan sa buhay niya. Madami silang pangarap sa buhay at ayaw niyang maglaho iyon. Kinabukasan, habang sila ay nasa hapagkainan, tinignan niya ang kanyang ama ng palihim. Na magtama ang kanilang mga mata, umiling ito. Katunayan lang na hindi ito nagtagumpay sa ginawa nitong panunuyo. Rian, yung sinabi ko, gawin mo na ngayon din. Kailangan ko malaman mamayang gabi ang desisyon na ginawa mo. Matigas na sabi ng kanyang ina, tsaka tumayo at lumabas ng kusina. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata ng mga sandaling iyon dahil sa sakit na nadarama. Lumapit ang kanyang ama, niyakap niya ito. Kung kayo talaga, gawin mo na lang ang pinapagawa ng iyong ina para na rin sa kinabukasan ni Tristan. Saad nito, na mga sandaling iyon, nakapagdesisyon na siya. Kailangan niyang tapusin ang relasyon nila ni Tristan para sa kinabukasan nito. Nasa mini plaza sila ni Tristan na mga sandaling iyon at kumakain ng paborito nilang street food nang mapansin ni Tristan ang pananahimik ni Rian. Hey, okay ka lang? Tanong nito. Nag-angat na tingin si Rian at nakita sa mukha ni Tristan ang labis sa pag-aalala. Napakagatlabi siya. Paano ba niya sasabihin kay Tristan ang mga dapat sabihin nang hindi ito nasasaktan? Nagbaba siya ng tingin. Tristan, may sasabihin ako. Anya, at umiti ito. Ano yun? Nalaman ni Ma'am na magkasintahan tayo. Parang bombang sumabog iyon sa pandinig ni Tristan.
Lumunok ito at pilit na pinakalma ang sarili. Paano nila nalaman? Tanong nito. Doon na ikinuwento ni Rihanna ang naging pag-uusap nila ng kanyang ina. Hanggang ngayon hindi pa rin niya alam kung sino ang kumuha ng video sa kanila. Anong desisyon mo? Tanong nito. Sinabi niya na maghiwalay na lang sila para na rin sa future ng binata. Pero mariin na iginiit ni Tristan na ipaglalaban niya ang pagmamahal nito sa kanya. Umiling-iling si Rihanna. Tumayo siya at lumayo sa kasintahan. Hindi pwede. Please, Tristan. Lubayan mo na ako. May lalaki nang ipagkakasundo sa akin si Ma'am. Kaya please lang, tapusin na natin to. Hiyaw niya. Tsaka dali-dali lumabas ng plaza at sumakay sa kanyang kotse. Samantalang naiwan naman si Tristan na tulala at hindi alam ang gagawin. Hanggang sa unti-unting tumulo ang luha nito at nangako sa sarili na magsisikap siya balang araw para hindi siya minamaliit ang ibang tao. Napabuntong hininga siya nang bumalik siya sa kasalukuyan. Ang mahalaga, yung ngayon. Napatawad na siya na binata at tiyak na mapapatawad din Tristan ang kanyang ina. Doon naman siya nakaninig na sunod-sunod na katok sa pintuan. Kaagad siyang tumayo at binuksan iyon. Nakita niya si Tristan na nakatayo at napakagwapo sa suot nitong maong polo shirt at black pants na tinernuhan ng white rubber shoes. Tinignan niya ito at nahuli itong nakatitig sa kanya. Napakaganda mo. Puri nito at binasadahan pa ang kanyang suot. Nakasuot kasi siya ng light brown fitted dress na may 5 botones sa harap. Nagsuot lamang siya ng flat sandal na may strap. Kitang-kita ang kaputian niya. Nagbaba siya ng tingin dahil kita niya sa mga mata na binata ang pagnanasa na nagustuhan niya. Tumikim ito. Let's go? Tanong nito. Nag-angat siya ng tingin at ngumiti dito. Sure. Tiyak na hinihintay na tayo ni na Mami. Sambit niya. Sabay na silang naglakad palabas ng bahay patungo sa sedan nito. Nang makarating sa sasakyan, pinagbuksan pa siya nito ng pintuan. Nang makapasok na sila sa loob, minaniobra na ni Tristan ang sasakyan paalis. Nang makarating sila sa mansyon na pag-aari ng pamilya ni Rihanna, bumaba ng sasakyan si Rihanna at pinindot ang doorbell. Ilang sandali pa, lumabas na ng bahay ang ina niya at pinagbuksan sila ng gate. Binati ni Rona si Tristan. Binati rin ito pabalik ng binata. Pumasok na sila sa loob ng bahay at naupo sa sofa. Sandali lang at kukunin ko yung merienda na niluto ko. Nagluto kasi ako ng Shanghai at gumawa ng buko shake. Wika nito at umalis na. Iginala ng binata ang paningin sa kanilang bahay. Napakaganda ng bahay niyo. Antik na antik ang design. Komenta nito. Oo. Actually, ayaw itong iparenovate ni Dad dahil alam mo na gusto ni Mom yung ganitong disenyo. Tugon naman niya at tumingin kay Tristan. Nahuli niyang nakatitig ito sa kanya. May dumi ba ang mukha ko? Natatawa niya sabi. Umiling ito at akmang magsasalita na nang makarinig sila ng tinig na nagmumula sa pintuan. Lumingon sila at naroon ang kanyang ama. Nakatayo. Tumayo si Rihanna at niyakap ang kanyang ama ng buong higpit. Sobrang namiss niya ito. Dad! Sabi niya. Hinagod-hagod ang Ginoo ang kanyang likod. Namiss kita, anak. Sabi nito. Nang kumalas siya sa pagkakayakap sa kanyang ama, tumingin ito sa bisita nila. Sakto naman napapalapit na ang kanyang ina na may dalang tray ng Shanghai. Nilapitan niya ang ina at kinuha sa kamay nito ang tray. Inilapag naman niya iyon sa mesita. Tumayo si Tristan at nagpakilala sa kanyang ama. Ikaw pala si Tristan. Tumingin siya sa kanyang ama. Salamat sa pagligtas mo sa kumpanya namin. Hindi ko alam kung paano namin matutumbasan ang mga kabutihan mo sa amin. Sambit ni Arnold. Inilapag naman ng kanyang ina ang pitchel na may lamang buko shake at 4 na baso sa mesita. Umupo ito sa tabi ng kanyang ama. Siya naman ay naupo na sa tabi ni Tristan. Salamat sa pagtulong mo sa amin, iho. Kaya noong naging katulong ang anak ko, humingi ako sa kanya na pabor na kausapin ka na pumunta dito para makausap ka namin na sarilinan. Gusto sana namin pumunta sa bahay mo pero sinabi ni Rihanna na isabay na lang kapag namamasyal siya dito at para mapuntahan mo rin ito.
panimula ng kanyang ina. Lumapit ito kay Tristan at lumuhod sa harapan nito. Hinayaan nila ito. Samantalang si Tristan naman ay nagulat dahil sa ginawang iyon ng ginang. Tumayo po kayo dyan. Pasuyo pero may diin itong sabi. Patawarin mo ko, iho. Patawarin mo ako kung naging makasarili ako. Nang mga sandaling iyon, nilamon ang aking pagkatao ng pera. Karma siguro sa amin ang nangyari sa kumpanya. Pero nagpapasalamat ako sa itaas dahil sa kabila ng mga naging kasalanan namin sa'yo, kabutihan pa rin ang isinukuli mo. Madamdamin niya sabi ng ginang habang tumutulo ang luha. Itinayo ni Tristan ang ginang at nagpantay ang kanilang muka. Hinawakan niya ang kamay ng ginang habang masuyong nakatitig. Ito yung babae na nagluwal sa babaeng minamahal niya magpahanggang ngayon. Ngumiti siya. Hindi ninyo kailangan lumuhod. Pinapatawad ko na po kayo. Kahit sabihin niyo lang po ang salitang patawad. Lahat tayo nagkakamali at nagkukulang. Minsan nagagawa natin ang isang bagay dahil sa akala natin iyon ang nakabubuti sa tama. Kalimutan na po natin ang nangyari noon. Matagal na po yun. Sansero niya sabi habang titig na titig rito. Niyakap siya nito. Salamat, iho. Mangiyak-ngiyak na sabi ng ginang. Nang matapos iyon, nagmerienda sila habang pinag-uusapan ang tungkol sa negosyo. Niyaya rin siya na doon na mananghalian na sinang-ayunan naman niya. Na mga sandaling iyon, masaya si Tristan dahil naging parte na siya ng pamilya. Napatingin siya sa dalaga. Tumingin ito sa kanya at ngumiti, tsaka pabulong na sinabi ang salitang, "Maraming salamat." Isa na lang ang dapat niyang ayusin. Ayon ay ang nararamdaman niya para kay Rihanna at makuhang muli ang puso nito. Gabi iyon at hindi makatulog si Tristan, kaya nagpasya siyang uminom ng alak mampaantok. Napagdesisyonan niya na sa kusina na lamang siya iinom. Nakakadalawang can na siya ng beer nang bumukas ang screen door ng kusina at pumasok si Rihanna. Natigilan ito nang makita siya. "Nandyan ka pala." Bigla kasi ako nakaramdam ng pagkauhaw. Wika nito. Tumango-tango naman siya at sinundan ng tingin ang dalaga na nagtungo sa refrigerator at kinuha ang pitsil at nagsalin sa tubig sa baso. Nang matapos ito, tumayo siya at kumuha ng light drink sa refrigerator at iniabot iyon sa dalaga. Nagtatakang tinignan siya nito. "Bakit?" tanong nito. "Samahan mo muna ako uminom. Pwede ba? Hindi naman nakakalas itong drinks mo. Basta samahan mo lang ako." Pakiusap niya. Iniabot ni Rihanna ang can at ngumiti. "Sige, sang-ayon nito." Nagtungo na sila sa mesa at magkatabing uminom. Ilang minuto silang tahimik hanggang sa basagin ni Tristan ang katahimikan na namamayani sa kanila. Pakiramdam niya rin ay umeepekto na ang alak sa kanyang sistema. "Pwede magtanong, Rian?" "Sure. Ano yun?" "May posibilidad ba na bumalik ang pagtingin mo sa akin? I mean, may posibilidad ba na bumalik ang pagmamahal mo sa akin 7 years ago?" Tanong niya. Natigilan ang dalaga at napaawang ang labi. Hindi alam ang isasagot sa tanong niya. Tumikim ito. "Bakit mo naman naitanong yan, Tristan?" Tanong nito na bahagyang natawa. Marahil ay paraan lang nito yon para mawala ang kabang nararamdaman. Tinitigan niya sa mga mata ang dalaga. "Dahil mahal pa rin kita, Rihanna. Wala akong ibang minahal na higit pa sa pagmamahal ko sa'yo simula na maghiwalay tayo." Pag-amin niya. Iba pala ang ginagawa ng alak. Pinapalakas ito ang loob mo. Huminga siya ng malalim. "Nakainom ka lang, Tristan. Kaya nasabi mo yan. Tiyak na hindi mo ko minahal." Anya, habang umiiling-iling ito. Natawa ng mahina si Tristan. "Totoo ang mga sinasabi ko, Rihanna. Hindi mo ba napapansin kung paano kita alagaan? Kung paano ako mag-alala sa'yo? Lahat ng ito ay ginagawa ko para sa'yo dahil mahal kita." Pasigaw nitong sabi, pero hindi naman ganoon kalakas. Natulala siya sa ipinagtapat ni Tristan. Sa bagay, kapag lasing ang isang tao, doon nito nasasabi ang mga nararamdaman. Ang totoo niyan, wala naman nagbago sa nararamdaman niya para rito.
Mahal niya pa rin ito, mas lalo na ngayon na nakita niya na hindi ito nagbago. Higit sa lahat, tinulungan siya nito. Ang tanong, mahal mo pa rin ba ako? Malamlam ang mga mata nitong tanong. Namumula na rin ang mata nito dahil sa kalasingan. Mahal pa rin kita. Pag-amin ni Tristan at hindi na nadugtungan iyon na sapuin nito ang kanyang mukha at siilin siya na mapupusok na halik sa labi. Nalasahan niya ang alak pero hindi niya iyon inalintana. Mas nanaig ang init na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Ipinalibot niya ang mga kamay sa leeg nito at pinalalim pa ang halik. Ramdam niya ang pananabik sa kung paano siya halikan ng binata. Hinila ni Tristan si Rihanna at pinakandong sa kandungan nito. Bumaba ang labi niya sa leeg ng dalaga. Kusang lumiyad ang leeg niya para bigyan laya ang binata hanggang sa naramdaman niya ang kamay na binata na humahaplos sa kanyang masaselang katawan. Tristan, paanas niyang sambit sa pangalan ng lalaki minamahal. Tumayo ito. Wrap your legs around my waist. Utos nito na dagli naman niya sinunod. Yakap-yakap siya nito at hinahalikan. Alam niya kung saan siya nito dadalhin. Pero handa na siya ng mga sandaling iyon. Handa na siyang ipinagkaloob ang sarili kay Tristan. Naramdaman na lang niya na sumayad ang kanyang likuran niya sa malambot na kama. Pinakatitigan siya ni Tristan. Ayaw kong magsisi ka kapag ginawa ko ito. Kaya tatanungin kita ngayon. Handa ka bang ibigay ang sarili mo sa akin? Seryosong sabi nito habang titig na titig sa kanyang mga mata. Tumango siya. Handa na ako, Tristan. Alam ko na ang lalaking pag-aalayan ko ng aking sarili ay karapat-dapat lamang. Tugon niya. Wala na sinayang na sandali si Tristan hanggang sa pag-isahan nito ang kanilang katawan. Dahil sa pagod, unti-unting pumikit ang kanyang mga mata. Pero bago pa siya tuluyan dalawin ng antok, narinig niya ang sinabi ni Tristan, ang mga katagang. Mahal na mahal kita, Rihanna. Iyon lang at nilukob na ng kanyang paningin ang dilim. Nagising si Tristan dahil sa mahigpit na pagyakap sa kanya. Nagmulat siya ng mga mata at nakita si Rihanna na siyang may gawa nun. Napangiti siya at niyakap ito tsaka hinalikan ang tuktok ng ulo nito. Naalala niya ang namagitan sa kanila kagabi. Hindi niya akalain na siya ang kauna-unahang lalaki na pag-aalayan nito na sarili. Tinignan niya ito at hinaplos ang pisngi nito. Dahan-dahan nagmulat ng mga mata si Rihanna. Nagkatitigan sila. Good morning. Bati niya dito. Ngumiti din ito pabalik sa kanya. Pinakatitigan niya ang pinakamamahal na babae at iniipit ang buhok sa tenga nito na nakatabing sa kanyang muka. Binati siya nito pabalik. Mabilis niya itong hinalikan sa labi. Napakaganda mo pa rin kahit bagong gising ka. Puring niya dito. Iniikot nito ang mga mata. Bolero ka talaga kahit kailan. Sabi nito sabay pisil sa kanyang ilong. Pinakatitigan niya ito. Akala ko wala na yung pagmamahal ko sa'yo pero nung dumating ka, nabuhay ulit iyon. Hindi pala nawala ang pagmamahal ko. Natulog lang pala at muling gumising na dumating ka. Madamdaming niya sabi tsaka hinawakan ang pisngi ng dalaga. Pinunasan niya ang luhang dumadaustos sa pisngi nito. Masaya ako dahil bumalik ka. Kinintalan niya na masuyong halik sa noo ang dalaga. Bumangon siya. Nagluluto lang ako ng agahan natin. Wika niya. Sandali, ako na. Ani ni Rihanna. At akmang tatayo na pero hindi siya makatayo. Napasimangot siya dahil sa sakit. Agad siya sumampa sa kama para alalayan nito. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong niya. Alam niya ang dahilan kung bakit nasasaktan ito ngayon. Humingi siya ng paumanin dito. Sinabi naman nito na ayos lang. Nagpaalam na siya na magluluto na. Nagluto siya ng sopas para mainitan ng tiyan nito. Nang matapos siya magluto, kaagad niyang dinala ang mga pagkain sa silid. Dinala mo pa talaga dito Natatawang sabi nito. Dinala ko na lang dito dahil baka mahirapan kong tumayo at maglakad. Nakangisi niya sabi. Umirap lamang ang dalaga. Kasalanan mo to Ani nito at umirap pa. Tumawa lang siya, inilapit niya ang study table sa tabi ng kama at tinulungan ito na makabangon.
Makikita sa dalawa ang kasiyahan habang kumakain na may kasamang tawanan at kwentuhan. Lumipas ang ilang linggo at nagkabalikan sina Rihanna at Tristan. Sinabi nila iyon kay Alice at masaya ito dahil bumalik ang dati nilang samahan. Unti-unti na rin nakakabawi ang kumpanya ni Rihanna at lumalaki na ang sales ng mga ito sa tulong ni Tristan. Kailan naman ang long table? Tanong ni David, isa sa mga business partner ni Tristan. Nagyaya kasi ito ng dinner sa isa sa mga restaurant na pag-aari ng kapatid ng Ginoo, kasama ang asawa nito na si Ada at ang anak nitong 10 taong gulang na si Nathaniel. Naroon rin si Rihanna. Ngumiti lamang si Tristan at tinignan ang kasintahan. Hinawakan ng binata ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa dahil magkatabi sila. Malapit na po. Tugon naman ito. Nagtuloy-tuloy lamang ang kanilang hapunan hanggang sa matapos iyon. Nagpaalam na sila sa mag-asawa na alis na. Habang daan, hindi mapakali si Rihanna. Hindi niya alam kung bakit. Napalingon siya sa binata at nahuli itong nakangiti. Kumunot ang noon niya. Bakit ka naman nakangiti, Rian? Tanong niya at lumingon ito. Bakit? Masama na bang humiti ngayon? Tanong nito. Parang may iba sa ngiti mo eh. Parang may binabalak ka. Anya, tumawa lamang ito. Hinayaan na lang niya ito hanggang sa nakarating na sila sa kanilang bahay. Bakit nakapatay ang ilaw? Tanong niya. Lumabas si Tristan at sinabi na samahan siya dahil baka kung ano na ang nangyari. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa kaba na nararamdaman. Nang buksan na niya ang pintuan, biglang nagliwanag ang buong salas. Naroon ang ina ni Tristan na siyang nagbukas ng ilaw. Nalaki ang kanyang mga mata nang mabasa kung ano ang nasa dingding sa salas. Ang mga salitang inaasam niya. Napalingon siya para tignan ang reaksyon ni Tristan. Ngunit napaatras siya na makitang nakaluhod ito sa kanyang harapan habang hawak nito ang box na may lamang singsing. Tristan, nagkakandautan niya sabi. Lamlam ang mga matang nakatitig labang ito sa kanya. Will you marry me? Tanong nito habang titig na titig sa kanyang mga mata. Napakagatlabi siya dahil sa sari-saring emosyon na nararamdaman niya. Tumangu-tango siya at inilahad ang kamay sa harapan nito. Isuot mo na lang. Kunwari naiinis niyang sabi. Natatawang isinuot iyon ng kasintahan. Nang matapos, tumayo si Tristan at mapusok siyang hinalikan sa labi. Tinugon naman niya iyon ng buong pagmamahal. Nang matapos, pinagdikit nito ang kanilang noo. Thank you for making me happy today. Masuyong sabi nito. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil sa mga ginawa mo sa pamilya ko at ginawa mo para sa akin. Puno ng sinseridad na sabi niya. Hinaplos nito ang pisngi niya. Ginawa ko yun dahil mahal kita at pinili kong maging mabuting tao dahil ikaw ang naging inspirasyon ko. Puno ng pagsuyo nitong sabi. Akmang hahalikan siya nito nang makarinig sila ng pagtikim mula sa likuran. Napatingin sila roon. Ang kanyang ama ang may gawa noon. Tama na ang isang halik. Ayaw ko ng live. Sa kasal na lang. Masungit itong sabi na ikinatawa nilang lahat. Tara, kain na. Naghanda kami ng kaunting salo-salo. Tumango sila at sumunod na. Dahil sa hindi naman sila kumain ng marami sa restaurant, ay sumabay na sila. Doon pinag-usapan kung kailan ang kasal at iba pang mga plano. Napalingon siya kay Tristan, hawakan nito ang kamay niya. Hindi maiwasang mapatingin si Tristan sa asawa at anak na sasabihin ng mga ito na napakaganda ng lugar na makarating sila sa isang beach resort. 2 oras ang layo mula sa kanila at magtungo sa isang hotel room. Kitang-kita sa glass wall ang tanawin ng beach resort. Maging ang asul na karagatan, white sand, asul na ulap, at ang mga berdeng punang kahoy na nakatayo di kalayuan. Sobrang napakaganda talaga ng resort na pinuntahan nila at talagang sulit ang ibinayad niya. Napatalon-talon pa sa tuwa si Nathaniel. Beautiful and relaxing! Masigla nitong sabi. Nagtawanan silang dalawa. Napagpasyahan nila na kumain muna ng tanghalian bago sila bumaba. Nagtungo sila sa isang restaurant sa ibaba. Hindi maiwasan mainis si Tristan dahil sa mga tingin na ipinupukol ng ibang kalalakihan na naroon kay Rihanna. Nakaupo sila sa gilid para tanaw ang tanawin sa ibaba.
Parang gusto niyang pilipitin ang leeg ng mga ito. Dad, are you okay? Tanong ni Nathaniel. Nagbaba siya ng tingin at kinulo ang buhok nito na ikinasimangot ito. Don't ruin my hairstyle, Dad! Paggalit itong sabi na ikinatawa na lang niya. Bumulong siya sa asawa. Nainis ako sa mga kalalakihan sa kung paano kanila tignan. Natawa naman ito ng mahina at tinignan siya habang nakataas ang kilay nito. Seloso ka pa rin hanggang ngayon? Tanong nito. Huminga siya ng malalim. Can't help it. Nang dumating ang order nila, kaagad silang kumain. Nang matapos, bumalik na sila sa kanilang hotel room. Nagpababa muna ng kinain hanggang sa napagpasya nilang mag-swimming. Nagsuot ng beach shorts si Tristan. Nagsuot siya ng fitted rash guard at talagang humakap iyon sa katawan niya at lumitaw ang maskulado niyang katawan. Lumabas si Rihanna na nakasuot ng two-piece bikini na kulay pula. Kumunot ang noo niya. Napagkasunduan nila na one piece ang isusuot nito. Bakit ngayon iba na? Hello Dad, bagay po ba sa akin? Tanong ng kanilang anak. Lumapit siya sa anak at binuhat. Siyempre naman, parehas sa tayo na pogi. Anya at nakipag-appear pa sa anak. So, let's go? Anyaya ng kanyang asawa. Change into one piece, babe. Hindi ko gusto ang suot mo at napagkasunduan natin na one piece ang isusuot mo. Maotoridad niya sabi. Napangiti naman si Rihanna dahil sa pagiging possessive ng kanyang asawa. Sinadya niya talagang isuot yun. Gusto niyang asalin ito. No, ganito na ako. Pangaasar pa ni Rihanna na may ngisi sa labi habang naglalakad patungo sa pintuan. Rihanna, kung hindi ka magbibihis, ako ang magbibihis sa'yo. Matigas itong sabi. Natawa siya at dumapit sa asawa. Pinisil niya ang ilong ng anak. Inaasar lang kita. Okay, magbibihis lang ako. Anya na natatawa pa rin. Don't do that again, babe. Sigaw nito na makapasok siya na tinawanan lamang niya. Matapos makapagbihis, sabay-sabay na silang nagtungo sa beach. Hinayaan niya ang mag-ama niya sa dagat samantalang siya naman ay nakaupo sa beach recliner habang pinagmamastan ang kanyang mag-ama. Babe, come on! Sigaw ni Tristan. Tumayo siya at lumapit sa mga ito. Sinabuyan siya ng tubig ng mga ito. Nakipagsabuyan na rin siya. Na mga sandaling iyon, makikita ang pamilyang masaya.